viewers, welcome to my personal vlog. Lizzie here again for another video. And if you are new to my YouTube channel, please don't forget to like and subscribe. And for this video, meron naman ako i-share sa inyo, lalo na yung mga newbie na mga OFW or newbie sa pag-abroad, first time mag-abroad at first time maging katulong, lalo na dito sa Hong Kong. So ito i-share ko sa inyo para malaman nyo at nalaman ko na din, kakaalam ko lang din nito nung umuwi ako sa Pilipinas. So technically hindi ko talaga alam na dapat ginagawa to as katulong dito sa Hong Kong. Kasi ngayong amo ko is hindi naman nagsasabi na ganito yung gawin, ganito, ganyan. Buti na lang sinabihan ako ng kaibigan ko. So tatawid muna tayo dito sa daan, viewers. So alam niyo ba, dito sa Hong Kong pala, pag mayroong mga bisita, gaya ng pupunta yung mga bisita sa bahay, sasabihin ito ng mga yung mga experienceado na ng mga OFW na ang OA ko. Pero ito talaga yung totoo kasi hindi ko naman alam, first time ko mag-abroad, and hindi din sinabi ng amo ko. Wala talaga siyang sinabi, hindi niya din tinuro. O sasabihin nyo na wala akong common sense, hindi ko natutunan yan. Hindi ko alam kasi hindi naman sila nang hingi or whatsoever. So ganito kasi yon. Magpunta pala yung visitors sa bahay ninyo, dapat tanungin mo pala sila kung anong gusto nila. Gusto nila ng coffee or gusto nila ng tea, gusto nila ng juice, mga ganon. So i-offer mo yun sa kanila, or gusto nila ng tea, so gawan mo sila ng tea. Sa akin kasi wala naman dito sa Hong Kong kasi hindi naman kadalasan yung amo ko is regular lang naman. So yung bahay namin maliit lang. Hindi sila yung gaya ng iba, ang daming bisita, yayamanin. Kaya yung mga pupunta dito sa bahay namin is yung mga mga kamag-anak lang ni madam. So pag pupunta sila dito, hindi ako nag-offer ng tea or ano ba dyan, yung juice or coffee. Sila na po sa kumukuha sa fridge. So dapat pala ikaw yung nag-o-offer dyan. Tapos pag kumakain kayo sa Chinese restaurant, dapat alam niyo din to. Ba dito kasi sa Hong Kong, viewers, lagi silang kumakain sa Chinese restaurant. Tapos habang nakaupo kayo sa table, magbibigay yan na extra bowl kasi dapat banlawan yung mga utensils na gagamitin, yung mga pinggan, yung mga chopstick, yung mga bowl, tsaka baso. Babanlawan yan ng tubig na mainit or yung tsaa mismo, kasi nagsiserve ng tsaa yung mga Chinese restaurant dito. So makita nyo yung mga Chinese restaurant na malaking restaurant, yung may mga buhay pa na isda na order ka doon tapos lulutuin. So paglagay ng utensils sa mga server, ano mo pala yun, babanlawan. So yung nagbabanlaw doon, dapat pala ikaw kasi of course ikaw yung katulong. Sa case ko naman, hindi ko alam na ganyan pala yung status, na kung ikaw pala magbabanlaw or ikaw maghuhugas. Hindi ko din alam una na dapat hinuhugasan, pero pag kumakain kami kasi si Lolo yung naghuhugas. So nasanay, nakakala ko si Lolo. So for 2 years si Lolo yung naghuhugas or nagbabanlaw ng aming mga utensils, ganon. Tapos nung umuwi nga ako sa Pilipinas, sinabi ko ng kaibigan ko, kamusta ka na dyan, kamusta ka na sa Hong Kong, ginagawa mo ba itong ganito, ganyan. Sabi ko, ha? Ako pala gagawa niyan? Hindi ko alam kasi sila naman kasi hindi nagsabi. Itinahiya naman tayong dyan, yung laki pa naman ng table, diba? So yun ko lang nalaman. No, sabi ko, hala, hindi kasi sila dapat nagsabi, or dapat ba malaman ko na din. Kasi hindi ko alam, ganun. So pagbalik ko dito sa Hong Kong, tinanong ko yung mga friends ko, sabi ko, ginagawa niyo ba to, ganito, ganyan? Sabi niya, oo, part ng trabaho natin yan. Sabi nila, mabait lang kasi yung amo mo kaya hindi nagsasabi. Sabi ko, paano niya nalaman ng ganyan? Sabi nila, of course, sinabi sa amin, gaya na kumakain sa restaurant, dapat habang habang kumakain kayo, tea kasi yung iniinom, hindi, mostly kasi tea, di ba sa atin drinks or juice. Dito kasi mostly tea, so nagdi-drink sila minsan lang. So meron silang parang isang pot ng tea, pag nauubos yun, lagyan mo ng tea. So babantayan mo pala na mauubos, tas ikaw yung magpo-pour o ikaw maglalagay ng tea sa kanilang mga baso. So, hindi ko din ginagawa yun. Si Lolo yung gumagawa at saka si Lolo din naglalagay ng tea sa aking baso.
So, natanong nga ako, tinanong ko nga yung mga kaibigan ko, sabi ko, paano nalaman? Sabi nila kasi sinabi ng amo nila na, ganito, pag kumakain din sa restoran, dapat hugasan mo yung ano, kasi hindi natin alam kung malinis bang pagkakahugas or ganito, ganyan. So, ayun, nasanay na din sila. Tapos, yung iba kong mga kaibigan, sinabihan din ng amo na pag ganito, pag bibisita, ganyan, ganyan. Sa akin kasi hindi. Sabi nila, swerte rin talaga ako, mabait yung amo ko. Na hindi sinabi sa akin. Pero mostly daw, actually lahat sila. Grabe na yung pawis ko. Actually lahat sila gumagawa noon. Ako lang yung hindi kasi nga hindi ko alam. So ayun lang, hindi naman sila nagalit. Pero nung ma-share ko lang to para malaman din ng mga first timer OFW. And then, alam mo ba yung pagbalik ko sa Hong Kong, grabe natuwa talaga yung lola ko. Kasi nung pumunta siya sa bahay, sabi ko, anong gusto mo? Gusto mo ng tea? Gusto mo ng juice? Ay, grabe talaga yung smile ng lola ko. So, grateful din ako sa kaibigan ko nagsabi. Kasi yung kaibigan ko kasi, nagtrabaho dito sa Hong Kong dati yun ng 7 months. Tapos nag-terminate yung kanyang amo kasi sobrang maldita yung amo niya. Kaya yun, nasabi niya sa akin. And then grateful din ako. Dahil sinare niya doon. Sinare niya sa akin. Kung siguro hindi niya sinare sa akin, hindi ko rin nalalaman yun. So, thank you. That's all for today. I hope meron kayo matutunan. Ang init.